pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan. Nako, ay grabe ho ito. Matinding sinabi ni Boy Tinke Cayetano. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, nagkagulo na ho. Ay sa bagay, matagal na ho nagkagulo sa loob ng Senado. Pero bagong kaguluhan mga kaibigan, ito nga ibabahagi ko po sa inyo. Pagkuhilyo, paghila kay Boy Tinke Cayetano. Galing po sa loob ng Senado, hinila palabas. Ay grabe ho ano. Kaibigan, isang like ko sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Eto na, mga mahal kong taga-subaybay, ay ito pong usapin ni Boy Tinke Cayetano ay nagsisiga-sigaan kasi. Nagsisiga-sigaan ho diyan sa loob ng Senado. At ginagamit pa ang Biblia, ginagamit ang Panginoon, ginagamit ang mga libro na makakapal ng layunin niya po ay baka nga makabudol sa pamamagitan ng kaharap niya mga Biblia, mga makakapal na libro. Datapwat sa puntong ito mga kaibigan, kapit wag po kayong aalis. And connection about sa pagsiga-sigaan ni Boy Cayetano diyan po sa loob ng Senado ay mayroon po siyang nakatapat na isang senador na ganito po ang sinapit ni Boy Cayetano. Paghila sa kuhilyo at hinila palabas ng Senado. Diyos ko po ang saklap mga kaibigan. Ano na ang nangyari? Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, magtrabaho kayo bilang inhalal ng taong bayan. At ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion na hindi lehitimo, hindi kinikilala bilang Senate President itong si Boy Tinke Cayetano. At ang kinikilala na Senate for tempore ay itong si Senador Gatchalian. Kaibigan, sa pamagitan po niyan na nagkagulo kung sino talaga ang tatayo na Senate President ay nagkaroon po ng paghila ng senador na ito palabas ng Senado. Ay kuhiliman damit, gagandinan yun. Sabay hina mga kaibigan. Shoutout po mga mahal kong taga-subaybay. Ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Matindi yung ito. Ito na. Nag-sorry si Senator Erwin. Nag-sorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasi ng pagbabantayang ipaa-aresto sila. Liit ng senador. Nadala lang siyang damdamin sa mga nangyayari. Narito ang frontline report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fatal flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng committee. Maliwanag po mga kaibigan, hindi po tayo dito nagpapakalat ng anumang fake news. Datapwat sa puntong ito, nasabi natin na pagkuhilyo, paghila sa labas kay Boy Tinke Cayetano ay nandiyan naman po sa balita na yan kapag nagkaroon muli sila ng hiring-hiringan ng Blue Ribbon Committee sa loob ng Senado. Ulitin ko po para sa lubos yung pong pangunawa. Ito nako, matindi Nag-sorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabantayang ipaa-aresto sila. Liit ng senador. Nadala lang siyang damdamin sa mga nangyayari. Narito ang frontline report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fatal flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasahan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon,
Nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asa ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hibaan sa Senado, hindi ubusan na nilang pahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya diin niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Black at ng Gatchalian Black kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control. Kahapon, iyan muli ang iginihit ng kapalitang majority Black. Isa nga riyan si Senator Loren Ligarda, ang Senate Pro Tempore ng Cayetano Black. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Si Loren Legarda po, ang iyong Senate President. Ay, hindi! Pero sagot sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian at ngayong acting Senate President at Senate President Pro Tempore, Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng International Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President, nagsasalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, si Senator Alan Peter Cayetano naman ang muli iginihit ang kanyang liderato sa kanyang Facebook Live. I'm not elected President in the House of Representatives Speaker by majority vote of all its members. Iba po yun sa sinasabi ko, a majority of each house. Ayaw ko nang patapusin yan mga kaibigan. Dahil alam nyo naman yan, si Peter Boytin K. Kawatan, yan po ay tama, abogado po siya. Pero kapag hindi nyo po susuriin ang nilalaman ng kanyang mga sinasabi, ay 100% makakabudulo. Dahil gagamit po ng mga verse, gagamitin ng Biblia, gagamitin na kanyang pagkabogado, ba't ang nilalaman ho ng kanyang mga salita? Kunwari binabasa, but not according to the law. Yan po ay ayon sa ating pagsaliksik. Tatapuan sa puntong ito, ang legitimo at ang kinikilala na Senate President Pro Tempore ay itong si Gatchalian. Mga kaibigan, ang bigyan po natin ng highlight. Datapuan sa puntong ito, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, muli kong inuulit. Bakit po natin nasabi na paghila palabas ng Senado ni Senador Erwin Tulfo dito po kay Boy Tenke, yan po ay sinabi noon sa statement pinakalat na pagbibigay niya ng komento ni Senador Erwin Tulfo na kapag nagkaroon muli ng hearing-hearingan si Peter Cayetano Boytenque diyan sa loob ng Senado na itong tinatawag na Blue Ribbon Committee, ay hihilahin niya, aarestuhin kapag hindi siya sumama palabas, at kapag hindi siya sumama sa umaaresto ay hihilahin ni Erwin Tulfo palabas ng Senado. Ba't nagbago ang statement ni Senador Erwin Tulfo? Humingi po siya ng pasensya, apologize sa mga netizens, at nandyan ho ang kabuuan na paghingi niya ng apologize. Mga kaibigan, any reaction? Tama ba ang ginawa ni Erwin Tulfo? Nahihilahin niya palabas yung una niyang statement doon? Tama ba ang ginawa niya ng paghingi ng apologize? Tama ba ang paghingi niya ng pasensya? At isang pang tanong, tama ba ang ginawa nitong si Boytenque na maghiring-hiringan sa loob ng Senado? Any reaction tungkol ho sa nangyayari sa Senado sa comment section? Kaibigan, karapatan niyo po magbigay ng anumang public opinion. Isang like, isang share sa video nito. Salamat po.